mayapang pagtitipon ng libu-libong Pilipino sa EDSA People Power Monument at sa Luneta para kondinahin ang katiwalian sa gobyerno. Nabahira ng karahasan nang may sumiklab na mga gulo sa Mendiola at Recto sa Maynila. Health Department may iniulat na isang nasawi. Inaalam pa kung may direktang kinalaman sa gulo. Mahigit 70 sibilyan ang nasugatan at may mga nasaktan din pulis. Kabilang ang isang nahulikha na pinagtulungan ng ilang nanggulo sa kilos protesta. Mga hinihinalang nasa likod ng gulo, iniimbestigahan. May mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese, may isa naman lawyer. At posibleng maharap sa reklamo ayon sa palasyo. Super bagyong Nando, naglandfall sa Cagayan. Mga bahay, puno at kawad ng kuryente, sinira ng malakas na ulan at hangin. Storm surge o daluyong, naranasan din. Iba pang probinsya sa Hilagang Luzon, ramdam ang hagupit ng super bagyo. May mga kalsadang hindi madaanan bunsod ng landslide at ilog na umapaw. Ang pinakahuling update sa super bagyo at pinalalakas nitong habagat. Pati isa pang sama ng panahon na pinapangambahang papasok sa PAR. Tutukan. This is Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. 24 oras. Malalakas na hampas ng hangin at matitinding buhos ng ulan ang naramdaman sa maraming probinsya sa Luzon dahil sa super bagyong Nando na naglandfall sa Cagayan kaninang hapon. Naglalakihan din ang alon na tumama sa mga baybayin. Kabila rin ang naitalang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang update sa super bagyo at isa pang low pressure area na nagbabadyang pumasok sa PAR, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot hanggang kagabi ang mga tensyonadong pagtitipon sa ilang kalsada malapit sa Malacanang na sumiklab sa araw ng kabi-kabilang protesta kontra katiwalian sa buong bansa. May mga namato, nagsunog at nanira pa ng street sign at traffic lights sa tagpong yan sa Maynila. May isa ring namatay sa saksak, ayon po yan sa Health Department, sa gitna ng tinawag nitong girian ng mga pulis at mga taong sumabayan nila sa kilos protesta. Pero sabi naman ng Interior Department, walang nasawi sa mga nagprotesta. At nakatutok si Salima Refran. Umabot na umano sa pamamarilang tugon ng pulisya sa nasa ilang lugar malapit sa Malacanang sa Maynila. Tila di umubra ang pag-water cannon nila sa mga naroon na namato. Nagsunog ng gulong ng container truck at motorsiklo. Malipal to guys, malipal na to guys. Tingnan yung motor guys, oh. Sinunog na. Nanira ng mga street signs at traffic lights. Ang mga tagpo sumiklab sa araw ng mga malawakang protesta kontra korupsyon. Ang girian sa pagitan ng pulisya at ilang grupo. Marami nang mamamatay sa lepto! Unang sumiklab sa Ayala Bridge nang subukan ng ilan na makalapit sa gate ng Malacanang at sa Mendiola mula sa bahagi ng Luneta. Ako, nagkakahabulan. Nagkasuntukan na. Ay, bato, saglit. May tama ako sa mukha. Nagtuloy-tuloy yan pa Mendiola kung saan sinira ang ilang gamit ng mga establishmento. Dahilan para arestuhin ng pulis ang ilang individual. Hanggang tuloy
tuluyang umabot sa rekto kung saan pinasok ng grupo ang isang hotel. Sa isang post ng Department of Health, binanggit nitong 48 ang tinakbo sa ospital dahil anya sa gulo sa pagitan ng mga pulis at mga di pa kilalang sumabay sa kilos protesta. Sabi pa ng post, may isa ring di pa nakikilalang lalaki ang dinala sa ospital dahil sa tinamong saksak at dineklarang dead on arrival. Hindi malinaw kung bahagi ng girian ang pagkakasaksak sa kanya. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, walang namatay sa mga nagprotesta. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were 0 casualties. I repeat, there were 0 casualties. What is spreading around in social media is fake news. There were, however, people who got hurt. None of the protesters were seriously hurt. I repeat, none. By seriously, I mean that they would have to be hospitalized. The police got hurt more than the protesters. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Napuruhan naman ang isang hotel sa Recto sa Maynila dahil sa pambabato ng mga nagtipon sa lugar. Doon nila kasi dinala, pinagsusuntok at pinagsisipa ng mga nakauniformeng SWAT ang dinampot nilang bata. Nakatutok si Maki Pulido. If food always sticks to the blade, this silicone knife is your savior. It cuts vegetables without residue, is easy to clean, and cuts precisely, making kitchen preparations easy and enjoyable. Pulido. Pagkatapos ng programa ng mga rallyista sa Menjola kahapon, nagsimula ang gulo sa Recto. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, pinagbabato ang hotel na ito. Biglang may lumapit ng mga naglalakad, yung mga rallyista. Tapos sabi nila, pulis, sabi nilang gano'n. Nilapitan nila yung tao rito, tapos pinagbabato. Tapos nung nataranta yung tao, nagulat kami. Mas malakas na lindol